Private room. Napatitig si Isabela sa masustansyang pagkain na nakalatag sa lamesa at sa chef na nakatayo sa gilid ni Almaro. Kung hindi ito campgrounds, iisipin niyang nasa high-end restaurant siya. Nakakalungkot ikumpara ang pagkaing hawak niya rito. Nakapangulumbaba si Almaro at ngumiti. Nag-order ako para sa'yo. Pumayat ka, kaya kailangan mong kumain ng tama. Kinuha ang meal box na hawak ni Isabela at pinaghila siya ng upuan ng isang bodyguard. Matapos umupo ni Isabela, tumingin siya kay Almaro. Almaro, paano ko naman ito mauubos? Napatigil si Almaro at mukhang nasaktan. Malungkot ako dahil pumayat ka, dahil hindi maayos ang pagkain mo dito sa camp. Grabe ang ipinayat ng maganda niyang asawa. Paano kung mabuli siya kasi nangihina na siya? Natahimik si Isabela. Magaling talaga si Almaro magpanggap na inosente. Umalis na ang bodyguard at ang chef. Ipinag-cruise ni Almaro ang mga daliri niya at nilagay ito sa ilalim ng kanyang baba. Habang masayang nakatingin sa kumakaing si Isabela. Bakit ka nakatitig? Nahihiya si Isabela sa mga titig ni Almaro. Pinunasan niya ang gilid ng kanyang labi. Baka may dumi. Gumalaw ang labi ni Almaro. Shooting assessment mo na bukas. Kinakabahan ka ba? Nahati ang shooting assessment sa slow fire at rapid fire. 60 shots sa 50-yard distance and slow fire. Ang diameter ng 10-range bulleyes ay mas maliit. Pagkatapos ng 60 shots, ibabase ang resulta sa total points. Ito ang pinakamalayong distansya sa shooting events na kinakailangan laging sakto. At ito rin ang pinakaimportanteng assessment. Mahirap makapasa sa dalawang assessment na yun. Lalo na sa hindi pa nakakagamit ng baril at mayroon pang rapid fire event. Napatikom ang labi ni Isabela at nag-iwas ng tingin. Wala akong dapat ipag-alala. Baka swertihin ako at manalo. Ngumiti si Almaro. Bella, hindi ka naman pupunta rito kung hindi ka confident, hindi ba? Medyo nagsisisi si Isabela. Ayaw ko lang matalo. Sinong nagbigay sa'yo ng singsing na pang self-defense? Yung nagturo din ba sa'yo ng self-defense? Parang nakakita ni Almaro ang lahat sa kanya. Isang Delorja ang nanay niya. At mayroong mga naging deal si Rebecca sa mga tao sa Metropolis at Morwich. Kaya paniguradong may komplikado siyang ugnayan sa kanila. At bukod pa roon, mataas ang tingin ni Edward kay Isabela. Hindi mahirap hulaan na si Edward ang nagturo kay Isabela ng self-defense technique. Dahil tinuruan siya ng self-defense ni Edward, siguro'y tinuruan din naman siya ng iba pa. Kahit na mukhang kalmado si Isabela, malakas ang tibok ng puso niya nang makitang nakatitig sa kanya si Almaro. Ngumiti pa rin siya at sumagot. Nakita ni Tito Edward na kung gaano kahirap para sa akin na alagaan ang mga bata ng mag-isa, kaya tinuruan niya akong protektahan ang sarili ko. Hindi naman siguro masama yon, hindi ba? Ngumiti si Almaro. Siyempre hindi. Kahit hindi sabihin ng asawa niya, malalaman niya rin naman yon. Matapos kumain ni Isabela ay umalis na siya sa private room. Si Loriana ay nagtatago at naghihintay para tignan kung sinong officer ang kasama niya. Nagbago ang ekspresyon niya nang makita si Lucas na sinasamahan palabas si Almaro. Si Mr. McBride ang lalaking nasa loob? Ha! Kaya pala niya tinanggihan si Florante. Mas mataas pala ang gusto niya. Hindi niya masisi si Isabela doon. Samantala nag-i-scroll si Vexana sa phone niya sa kanyang higaan. Agad niyang tinago ang phone niya nang marinig niyang may papasok at nakita niya si Isabela sa may pinto. Nang magkatinginan sila ay umiwas siya ng tingin at ngumiti. Nandito ka na pala. Oo, sorry kung iniwan kita. Gusto ni Isabela ang kumain kasama si Vexana pero naiwan niya ito. Wala rin naman siyang choice dahil walang nakakaalam sa camp sa relasyon nila ni Almaro. Umiling si Vexana. Ayos lang yun. Tumigil siya at tinanong. Isabela, kilala mo ba si Mr. McBride? Napatigil si Isabela sa pagtanggal ng kanyang jacket at tumingin kay Vexana. Bakit mo natanong? Ngumiti si Vexana at kinaway ang kamay niya. Narinig ko kasi si Chief Thompson nung hinahanap ka niya at nung araw na yun si Chelsea. Vex, may mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. At may mga rason ako para dun. Sana hindi mo masyadong ungkatin. Mukhang walang magawa si Isabela.
Napansin niya ang pagbabago ni Vexana. Hindi naman niya gustong itago yun sa kanya, pero hindi pa to ang tamang oras. Kailangan niyang makakuha ng magandang resulta sa camp dahil sa sarili niya at hindi dahil kay Almaro. Tumigil si Vexana doon at ngumiti. Sige, magpahinga ka na. May assessment ka pa bukas. Nang makita itong humiga, tumingin si Isabela kay Vexana bago ito umakyat sa higaan niya. Kinabukasan ay wala na sa kwarto si Vexana nang magising si Isabela. Matapos mag-ayos, kinailangan niyang bumili ng tinapay sa shop kasi late na siya para sa breakfast. Pero nang paalis na siya ay napansin niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao at parang pinag-uusapan siya. Naglakad siya sa training field at ang grupo ng mga babae nag-uusap ay bigla siyang tinignan ng kakaiba. 1 point lang ang binawas kahit na nandaya siya. Kasi may namamagitan sa kanila ni Mr. McBride. Hindi ko talaga alam kung bakit siya nandito. Hindi ba siya pinadala dito ng kung sino mang asawa ng kalaguyo niya? Talaga? Bulag yata si Florante at nagustuhan niya ang babaeng tulad niya. Iba talaga ang dating ng mga salita kapag galing sa ibang tao. Natatawa si Isabela dito. Alam niyang kapag nahuli siyang kilala niya si Almaro, may kakalat na chismis tungkol sa kanya. Pero sinong nagpakalat nito? Napatigil si Isabela. Naalala niya ang tinanong sa kanya ni Vexana kagabi. Nagdilim ang mata niya. Nakita ni Isabela si Vexana na kasama si Loriana. Nakita ni Loriana si Vexana na mag-isang nakatayo sa harap ng mga tao at hindi niya mapigilang mapangiti. Akala ko may sarili kang tricks. Mukhang dahil lang yun lahat sa tulong ni Mr. McBride. Hindi tumingin si Vexana kay Isabela. Kahit na hindi siyang nagkalat ng chismis, pinili pa rin ni Isabela na itago lahat sa kanya, kahit na tinanong niya ito. Hindi naman siya itinuring na kaibigan ni Isabela, kaya bakit magkakaroon pa siya ng pakialam? Napansin ni Doriana na nakatingin si Isabela kay Vexana. Humalukip-kip siya at ngumiti. Anong pakiramdam na kahit si Vexana ay ayaw maniwala sa'yo? Ang babaeng nangaakit ng lalaki kahit na may mga anak na ay hindi nararapat dito. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Loriana. Ano? May mga anak na siya? Mukha pa siyang bata. Sa tingin mo bago pa siya ikasal nun? Hula ko hindi niya rin alam kung sino ang ama. Napalibutan siya ng usaping iyon. Walang pinakitang emosyon si Isabela dahil sanay na siya na lagi siyang pinag-uusapan. Wala lang ito sa kanya. Nagpanik si Loriana dahil walang ginawa si Isabela. Bakit nakatitig ka lang sa akin? Pinag-uusapan ka na ng lahat. Paano mo nagagawang tumayo lang dyan? Lahat ng mata ay nakatingin kay Isabela. Habang walang emosyon siyang humalukip-kip at sinabing, Ikaw ang nagpakalat ng chismis? Ano ngayon kung ako nga? Sasabihin mo bang walang namamagitan sa inyo ni Mr. McBride? Malakas ang loob ni Loriana. Hindi ba't kasama mo si Mr. McBride sa private room nung nakaraang araw? Sinabi sa akin ni Vex na sinabihan ka ni Mr. McBride na makipagkita kay Chelsea bago ang assessment. Kaya pala may marka ka sa leeg nung araw na yon. Masama na ang tingin ng mga tao kay Isabela, lalo pat kapani-paniwala si Loriana. Iniisip na nila kung ginagawa talaga ni Isabela ang mga bagay na yon. Hindi natatakot si Loriana na palakihin ang mga bagay. Para lang kay Rosita si Mr. McBride. Sino ka para subukan mo siyang agawin sa kanya? Kaya siguro sinabi ni Rosita na pinadala ka rito dahil nilalandi mo ang para sa iba. Haha, si Rosita pala ang nagsabi sa'yo? Nagmukhang guilty si Loriana dahil siguro sa kung gaano kaastig si Isabela. Pero nanatili siyang nakatayo. Hindi mo alam kung anong relasyon ni Mr. McBride at Rosita? Sa bagay, ang tulad mong may anak na, mahilig kumabit sa iba, ay walang pakialam kung may karelasyon ba si Mr. McBride. Naniniwala talaga si Loriana na si Almaro at Rosita ang bagay sa isa't isa. Walang-wala si Isabela. Biglang tumawa si Isabela. Biglang namutla si Loriana. Anong tinatawanan mo? Magpustahan tayo, Loriana. Humalukip-kip si Isabela. Kapag napaamin mo si Rosita sa akin na may relasyon sila ni Mr. McBride, luluhod ako sa harapan mo. Pero kung hindi, Loriana, alam mo na kung anong gagawin ko sa'yo. Bakit makikipagpustahan ako sa'yo?
Mahina ba ang loob mo? Mabagal na lumapit si Isabela sa kanya. Loriana, kailangan may maging responsable rito. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo yon tinanggap. Di mabuti. May 1 oras pa ako bago ang assessment. Magpustahan tayo. Nandito ang lahat. Hindi ba kayo nagtataka? Naintriga ang mga manonood at ang iba ay pinipilit si Loriana na tanggapin ang pustahan. Namutla ng kaunti si Loriana. Iniisip niya kung bakit hindi natatakot ang malanding nasa harapan niya. Paano kung matalo siya sa pustahan? Loriana, hindi ka ba naniniwala sa sinabi ni Rosita? Bakit ayaw mong tanggapin ang pustahan? Natatakot ka ba? Tanong ni Isabela habang nakangiti. Sinong nagsabing natatakot ako? Ngalit-ngiping sagot ni Loriana. Hintayin mo lang, Isabela. Luluhod ka sa harapan ko at hihingi ng tawad. Pinili niyang maniwala kay Rosita sa huli dahil malakas ang loob niyang hindi ito nagsinungaling sa kanya. Kinuha niya ang phone niya at tumawag kay Rosita. Nilagay niya ito sa loudspeaker. Nang sagutin ni Rosita ang tawag, agad na tinanong ni Loriana. Rosita, hindi ba't ikaw ang kasintahan ni Mr. McBride? Dali, sabihin mo sa akin. Napansin ni Rosita na parang may kakaiba. Kumunot ang noo niya at itinanong. Anong sinasabi mo, Loriana? Rosita! Kinuha ni Isabela ang phone kay Loriana bago pa man siya matapos magsalita. Rosita, sagutin mo yung tanong. Kasintahan ka ba ni Mr. McBride? Napatigil si Rosita at naging nakakatakot ang mukha niya nang marinig ang boses ni Isabela. Tanga ba tong si Loriana? Bakit niya ako idadamay kung iniinis siya ni Isabela? Bilis at magsalita ka, Rosita! Pagpipilit ni Loriana, nanginginig ang boses niya sa kaba. Humigpit ang hawak ni Rosita sa phone niya at walang emosyong sinabi. Loriana, wala akong sinabi na kasintahan ako ni Mr. McBride. Tigilan mo na rin ang pagsabi niya sa susunod. Ibinaba nito ang tawag at hinampas ang kanyang lamesa. Loriana, tarantado ka! Pagmumura ni Rosita. Ngayong ganito na ang nangyari. Wala na siyang magagawa kundi sukuan si Loriana. Naniga si Loriana sa kanyang kinatatayuan nang hindi makapaniwalang nagkatinginan ng mga tao. Kung tutuusin, siya ang nagsabi na may relasyon si Rosita at Mr. McBride. Pero iba ang sinabi ni Rosita. Gawa-gawa lang kaya iyon ni Loriana? Kung gawa-gawa niya lang iyon, hindi kaya gawa-gawa lang din niya ang lahat ng tungkol sa newbie na ito? Hinawakan ni Isabela ang baba ni Loriana. Nang makitang lalong namumutla si Loriana, malamig siyang napangiti. Lahat ng to ay dahil sa katangahan mo, Loriana. Binago mo ulit ang opinyon ko kay Rosita at kailangan kitang batiin dahil nawalan ka na ng kakampi. Sabi niya. Sigurado si Isabela na galit ngayon si Rosita matapos mabunyag ni Loriana. Hindi lang yun dahil nalaman din ni Isabela na siya ang taong nag-aalam ng lahat ng kilos niya at si Loriana ang kasabwat nito. Naalala mo ba yung sinabi ko kanina? Dahil sinabi niyang hindi nga siya, ibig sabihin, nanalo ako. Nang makita ni Loriana ang dilim ng mukha ni Isabela, pumangit ang mukha niya. Hindi niya na alam ang gagawin ngayong hindi na siya makakaasa kay Rosita. Pasensya na, Isabela. Hindi dapat ako nagpakalat ng ganong chismis tungkol sa'yo. Pwede mo ba akong patawarin? Alam ni Loriana na hawak pa rin ni Isabela ang recording sa kamay niya. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi magmakaawa rito. Suminghal si Isabela at sinabing, Hindi ba't binigyan na kita ng pagkakataon? Pinarinig ni Isabela ang recording sa lahat. Dinala mo ba ako sa restricted area dahil kay Florante? Ano naman kung oo? Hindi lumalayo si Florante mula nang dumating ka rito. At binigyan niya rin sa'yo yung chocolate na binigay ko sa kanya. Ikaw rin bang nag-arrange ng assessment para si Victoria ang makalaban ko? Gusto kong matalo ka. Alam nilang ang newcomer ang pumunta sa restricted area 2 araw lang mula nang dumating ito. Pero hindi nila inakala na si Loriana ang may kagagawa nun. Ngayon lang sila nagkaroon ng kasagutan sa kung bakit ilalaban si Victoria sa newcomer sa assessment. Plano pala lahat iyon ni Loriana. Bumaligtad na ang mga pangyayari. Nung una iniisip nilang biktima si Loriana, pero kabaligtaran pala. Ang ibang babae ay naawa kay Loriana.
Nang sinabi nitong binubuli siya at sinasaktan ng newcomer nung nakaraang araw, pero ngayon ay naramdaman nila na siya may kagagawa nun sa sarili niya. Dahil malakas ang loob niyang gawin yon, paniguradong kayang-kaya niya talagang gumawa ng kwento tungkol sa newcomer. Nawala ang kulay sa mukha ni Loriana at napaatras siya ng ilang hakbang. Hindi na naawa sa kanya mga tao. Ngayon, dinuduro na siya ng mga ito at binabato ng kung ano-anong salita. Isabela! Paano? Paano mo nagawa sa akin to? Nagwawala niyang sigaw. Malakas ang boses niya na may hagulhol. Paano mo nagawa sa akin to? Ikaw? Pabalik na tanong ni Isabela. Seryoso ang mukha niya. Paano mo nagawa sa akin to? Ilang beses kitang pinatawad, pero tignan mo ang sarili mo. Ikaw may kagagawan yan. Hindi ba't sinabihan na kita? Kailangan may managot sa mga kagagawan mo. At dahil malakas ang loob mong gawin yon, dapat malakas din ang loob mong umamin. At saka, sino bang nagbigay sa'yo ng karapatan na siraan ako sa harap ng maraming tao? Kung hahayaan niya lang ito ngayon, paano niya matatanggal ang walang basihang infamy ni Loriana? Hindi ito inakala ni Loriana. Hindi niya naisip na ilalabas ni Isabela yon sa harap ng lahat. Walang kahit sinong nagsalita para sa kanya at walang nagpakita ng awa. Hindi niya ito matanggap. Napaupo siya at umiyak. Hindi na tumingin si Isabela sa kanya at naglakad na. Nang makalapit kay Vexana, huminto siya at nakangiting sinabi, "Inisip ko na magiging magkaibigan tayo. Sinabi ko rin sa iyo na hindi ko masasabi dahil sa ilang rason, pero pinili mo pa rin maniwala sa kanila." Matapos magsalita ni Isabela, umalis na siya at hindi na lumingon. Nanginig ang balikat ni Vexana at namula ang kanyang mga mata. Si Florante ay nakatayo sa hindi malayo, kaya nakita niya ang mga nangyari. Pero hindi siya lumapit nung inaatake si Isabela, kaya wala siyang mukhang maiharap dito ngayon. Marahan niyang niluwagan ang kanyang kamao, tumalikod at umalis na roon. Sa Black Gold Group, natapos ni Almaro ang meeting niya at umalis na sa conference room. Habang sinusuot ang kanyang blazer, tumalikod siya at kinausap si Sam. "Ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa training camp." Nakanguso at tinanong ni Sam, "Pupunta pa rin tayo doon?" Naningkit ang mga mata ni Almaro at sinabing, "May problema ka ba ron?" Wala. Ihahanda ko ng sasakyan ngayon." Siyempre walang problema yon kay Sam. Kating-kati na ang pumunta si Almaro sa training camp nitong mga nakaraang araw kapag wala siyang ginagawa. Para bang natatakot siyang takbuhan siya ng asawa niya. Nang nasa tapat na si Sam ng elevator, lumabas si Chofilo doon. "Saan ka pupunta?" Tanong nito. Tumingin si Sam kay Almaro. Hindi alam ang sasabihin. Mabagal na lumapit si Almaro sa kanya at agad na tinanong, "Bakit ka nandito?" Narinig kong pumupunta ka sa training camp nito mga nakaraan kapag wala kang ginagawa. Kaya pumunta ako rito para bantayan ka. Hindi ka pwedeng pumunta sa training camp." Matapos noon ay pumunta si Chofilo sa administrative offices habang nasa likod ang kamay. Nang mapansing hindi sumunod si Almaro, lumingon siya rito at sinabing, "Brat, assessment lang yon. Hindi ka dapat makisali at hindi ka dapat laging pumupunta sa training camp. Gusto mo bang isipin ng mga naroon na dahil sa'yo kaya ganoon ang grades ni Isabela?" Mahigpit na nagngalit ang ngipin ni Almaro. Tama si Chofilo. Kung palagi siyang pupunta sa training camp, hindi yun magiging maganda para kay Isabela. Nang maisip iyon ay tumalikod siya at masungit na bumalik sa office. Sa mga oras na yun ay nangyayari na ang shooting test sa training camp. Lahat sila ay nahati sa 5 grupo, na may isang grupo ng lalaki at isang grupo ng babae, para sa 100-yard shooting. Lahat ng candidates sa field ay nakasuot ng earplug at naghihintay ng instruction. Tiningnan muna ni Isabela ang kanyang rifle at magazine bago siya pumunta sa field. Nang malaman niyang wala namang sira sa mga gamit, ay pumunta na siya sa field. Mukhang maliit talaga ang mundo. Magkasama ulit tayo sa isang grupo. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Victoria. Ang instructor ang nagdesisyon ng paggrupo. Random lang niyang inilagay sila sa grupo kahit na iba-iba ang kanilang seniority. Kaya tadhana talagang nagkasama sila sa isang grupo.
Mapait na tumawa si Isabela at sinabing, "Mukhang ayaw talaga ng langit na mapadali itong sitwasyon ko." Umubo si Victoria at sumagot, "Hindi na ako matatalo ngayon." Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa kapaligiran. Lumipad ang bala at tumama sa target na parabang patak ng ulan. Sinulat ng instructor ang performance ng bawat miyembro ng grupo. Si Victoria ang may best performance. Nireload niya ang bala ng kalmado at praktisado. 2 taon na si Victoria na nasa training camp at talagang marami na siyang alam sa mga baril. Inaasahan na ang mahusay niyang performance. Pero may isang lumampas na inaasahan niya. Para sa isang baguhan at wala pang experience, akala ng instructor ay mahihirapan niyang gawin ang ibang assessment pagkatapos manalo sa ring fight dahil lang sa sinuwerte siya. Pero hindi niya inaasahan na ang kanyang postura at kung paano niya hinawakan ng baril ay tama. Ang buong oras ng proseso ay nakafocus siya at kalmado. Pagkatapos ng assessment, nagutos ang instructor sa isang taong mag-check at mag-record ng mga resulta. Matapos iyon, sinabi na ng instructor ang mga resulta. Sa 5 tao, 2 ang natanggal dahil hindi sila nakatapos ng 30 rounds. At ang mga naiwan ay si Victoria, Isabela at isang babae sa grupo. Madison Goofer, 35 rounds, pasado. Victoria Gamble, 46 rounds, magaling. Nagpalakpakan ng mga miyembro sa likod. Isabela Taylor. Huminto ang instructor at tumingin kay Isabela habang ang ibang mga tao ay naghihintay at nagpipigil sa paghinga na sabihin niya ang resulta ni Isabela. 46 rounds, magaling. Nang matapos siyang magsalita, ang malakas na sigaw ang narinig mula sa likod. Pareha sila ng score ni Victoria. Paano nangyari yun? Paano niya yun ginawa? Sigurado kung hindi siya nandaya. Lahat ng tao ay pinapanood siya. Magaling talaga siya. Nakaupo sa gilid, hinampas ni Chelsea ang likod ni Lucas at sinabing, "Lucas, hindi ka nga nakapasa nung una mong pasok dito sa training camp. Mas magaling pa si Isabela sa'yo." Bumuka ang bibig ni Lucas pero wala siyang sinabi. Paano mo ako nakumpara sa kanya? 10 years old pa lang siya nung una siyang pumasok sa training camp at ginawa niyang assessment nung 15 years old siya. Normal lang na hindi niya yon mapasa. Ang sumunod na assessment ay 100 yards na may 10 rounds na tuloy-tuloy na pagbaril. Mas mahirap itong gawin dahil kailangan nilang matamaan ng target ng 3 beses gamit ang 3 o higit pang bala sa loob lamang ng 2 minuto. Nakadapa si Isabela sa likod ng rifle na gamit niya. Matapos tamaan ng 6 na target, nakaramdam siya ng may gumagapang sa kanyang binti. Lumingon siya at tinignan ito at biglang namutla ang mukha niya. Ang isang ahas ang gumagapang sa kanyang hita na dahan-dahang papunta kay Victoria. "Victoria, huwag kang gagalaw!" Pinapatahimik ni Isabela si Victoria nang mahawakan niya ang balikat nito. Nang lumingon si Victoria para tignan si Isabela, may nakita siyang ahas at nakipagtitigan dito. Kahit na matapang si Victoria, hindi niya napigilan ang natural na instinct niya at sinubukang tumakbo. Ang ahas ay nagulat at inatake na si Victoria. Ah! Bago pa man sumunggab ang ahas kay Victoria, kinuha ni Isabela ang kutsilyo at sinaksak ang katawan ng ahas. Matapos iyon, itinulak niya palayo si Victoria at ang ahas na bumitaw sa pagkakapulupot ay tumalon at kinagat ang likod ng kanyang kamay. Ang instructor at si Lucas ay pumunta sa kanila at sinipa palayo ang ahas. Nang makita ng mga malapit na babae ang patay na ahas, umatras silang lahat at napasigaw sa takot. "Ahas! Mayroong ahas!" Nagmamadaling tumakbo si Florante at pinuntahan si Isabela. Pero hinarangan siya ng instructor at sinigaw ang order niya sa lahat. "Umalis muna kayong lahat dito sa site. Suspended muna ang assessment." "Sir, kumusta po siya?" Kinakabahang tanong ni Florante. "Natuklaw siya ng ahas at kailangan niya ng medical attention ngayon." "Natuklaw ng ahas? Bakit may ahas sa training camp?" "Isabela!" Patakbong pinuntahan siya ni Chelsea habang ginagabot ni Lucas ang sugat niya. Nagsisimula ng mamaga ang sugat sa kamay niya. "Kailangan muna nating matanggal ang lason sa kanya. Pasensya na, Miss Taylor. Please, tiisin niyo muna ang sakit."
Hiniwa ni Lucas ang sugat ng mas malaki gamit ang kutsilyo ni Isabela. Piniga niya ang sugat para lumabas ang lason doon at inulit-ulit ito. Tiniis ni Isabela ang sakit sa buong proseso. Sobrang namumutla ang mukha niya at ang pawis ay tumutulo sa kanyang pisngi. "Dali, kumuha ka ng stretcher." Sigaw ni Lucas kay Chelsea. "Sige, babalik ako agad." Sagot ni Chelsea at tumakbo siya sa infirmary kasama ang instructor. Habang nakaupo sa sahig, hindi makapagsalita si Victoria. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hindi rin siya makapaniwala na ang taong tumulong at nagligtas sa kanya ay walang iba kundi si Isabela. Dinala sa klinik si Isabela gamit ang stretcher. Kahit natanggal na ni Lucas ang halos lahat ng lason, pag pumunta pa sila sa ospital, ay baka hindi na kayanin ni Isabela, kaya dinala na lang siya sa klinik. Walang pwedeng pumasok sa klinik, kahit hindi ito ang unang pagkakataon na manggagamot ang doktor sa isang nakakagat ng ahas. Para siyang naguguluhan at hindi alam kung paano gamutin ang kagat ng ahas na iyon. Pit viper? Paanong nagkaroon ng pit viper sa training camp? Kailangan natin siyang ipunta sa ospital ngayon din. Wala silang anti-venom para sa kagat ng pit viper sa training camp. Umangal si Lucas at hinawakan siya sa kwelyo. Pero magiging huli na ang lahat kapag dinala pa natin siya sa ospital. Kailangan siya magamot ng isang specialist na doktor. Hindi ako pamilyar sa ganitong uri ng lason. Napatigil agad si Chelsea at Florante na para bang isang kidlat ang tumama sa kanila. Nang makitang nawawala na ng malay si Isabela, napakuyom na mahigpit si Florante sa kanyang kamao at sinabing, "May kilalang professional doktor ang kuya ko na maraming alam tungkol sa laso ng ahas. Tatawagan ko siya ngayon." Samantala, naglalaro ng chess si Almaro kasama si Chofilo buong maghapon. Pero hindi mapakali si Almaro. Hindi niya alam kung bakit pero hindi niya matanggal ang kaba sa puso niya. Pakiramdam niya ay may nangyaring masama. Napansin ni Chofilo ang kaba niya at sinabing, "Huwag mo nang isipin yan, Almaro. Tanghali na, mukhang tapos na ang assessment. Kailangan na lang natin hintayin ang resulta." Pero biglang nag-ring ang cellphone ni Almaro at napatigil sa Chofilo. Napakunot siya ng noo nang makitang nilaglag ni Almaro ang kapiraso ng chess para masagot ang tawag. "Itong batang ito, mas maayos pa ang trato sa babae niya kaysa sa lolo niya." Napatigil sa pagtibok ang puso ni Almaro at umigting ang kanyang panga nang marinig ang balita. Nagigigil ang ngipin niya at sinabing, "Pupunta ako dyan ngayon." "Anong nangyari? Bakit sobrang kabado ka?" "Lolo, hindi mo ako pinayagang pumunta sa training camp at ngayon may nangyari kay Bella. Masaya ka na ba ngayon?" Reklamo ni Almaro. Bakas ang galit sa kanyang boses. Tumalikod siya at umalis sa opisina nang hindi man lang lumingon. Napatulala si Chofilo. Anong nangyari sa kanya? Pumunta si Almaro sa shallow canty. Mabilis ang pagpapatakbo niya ng sasakyan. Muntik na niyang mabangga ang ibang sasakyan sa daan. Nilagay niyang isang Bluetooth earpiece at nangigigil na sinabing, "Wala akong pakialam kung sino. Hanapin mo kung sinong siraulo ang naglagay ng pit viper sa training camp." Mas hinigpitan pa niya ang hawak sa manibela at tinapakan ng accelerator hanggang sa pinakadulo. Karaniwan ay tatagal ng 45 minutes para makarating sa shallow canty, pero nakarating siya sa loob lamang ng 25 minutes. Nang makarating na si Almaro sa clinic, nakita niya sa loob si Darius at ang isang matandang lalaki. Kilala ni Almaro kung sino ang matandang lalaki na yon at hindi niya alam kung bakit naroon si Darius. Kung tutuusin, mga Bolton lang ang may kakayahang palabasin sa Professor Armstrong sa seklusyon nito. Si Professor Armstrong ay isang serum specialist. Tahimik siya at may kakaibang pag-uugali. Wala lang sa kanya ang pera at kasikatan at ang tanging rason kung bakit siya naroon ay dahil sa mga Bolton. Dahan-dahang lumingon si Darius para tignan ang paparating na si Almaro at saka ngumiti. "May utang ka sa akin." Istriktong sagot ni Almaro. "Oo, alam ko. Ibabalik ko rin ang pabor ko balang araw." Nakaramdam ng saya ang doktor sa training camp na maging assistant helper ni Professor Armstrong. Tumutulong siya habang inaaral at ginagamot ni Professor si Isabela. Kinuhanan ng dugo ni Professor si Isabela at binigay sa katabi niyang doktor.
Dali at itest mo ito kaagad. Natulala ang doktor ng sandaling iyon, pero hindi na siya nakapagtanong at kinuha na lang ang dugo na nakalagay sa maliit na bote at dinala ito sa laboratory para itest. Napansin ni Darius na iba ang pagka-excite na Professor Armstrong sa oras na yun. Hindi na kinaya ng kuryosidad niya kaya nagtanong siya. Professor Armstrong, bakit gusto mong itest ang dugo niya? May kakaiba sa dugo niya, sabi ni Professor habang hinahaplos ang kanyang baba. Parang may natuklasan siyang kakaibang bagay base sa kanyang pagsasalita. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng kondisyon. Matapos makagat ng pit viper, hindi lang sa hindi kumalat ang lason sa kanyang katawan, pero humina rin agad ang epekto ng lason sa kanya. Malaking banta sa buhay ang kagat ng pit viper. Komplikado ang mga sintomas at nag-iiba ito kaagad dahil may iba't ibang toxins ang lason ng pit viper. Pero sa sitwasyon ni Isabela, hindi lang siya nagkaroon ng mga sintomas ng pagkalason, pero hindi rin kumalat sa dugo niya ang lason ng ahas. Parehong nagulat si Almaro at Darius. Hindi ko pa nga nagagamit ang serum na dinala ko rito dahil special ang dugo niya. Naisip kong itest muna ang dugo niya. Espesyal ang dugo niya? Tinikom ni Almaro ang manipis niyang labi. Maaari bang may iba pang sikreto si Isabela? Kalaunan ay bumalik na ang doktor, dala ang resulta ng blood test. Professor, ito na po ang resulta ng blood test. Kinuha ni Professor Armstrong ang resulta mula sa doktor. Sinuot niya ang salamin at lalo pang nagulat ng basahin ang dokumento. Nakakunot noo si Almaro at tinanong, may nakita po ba kayong kahit na ano, Professor? Kakaiba ito. Ang dugo niya ay iba sa mga ordinaryong tao sa lahat ng aspekto. Pero hindi siya naapektuhan nito sa kahit anong paraan. Napaupo sa tabing upuan si Professor at tinitigan ng matagal ang resulta ng blood test. Naglakad si Almaro papunta kay Isabela at tinanong, kung ayos lang siya, bakit hindi pa rin siya nagigising? Sa tingin mo ba isa siyang superwoman? Dapat magpasalamat ka na lang na buhay pa siya. Kailangan pa niya ng pahinga bago siya magkamalay. Sabi ni Professor, habang mariin na nakatitig sa resulta ng blood test. Nilagay ni Almaro ang kamay niya sa noo ni Isabela. Napabuntong hininga siya nang malamang normal lang ang temperatura ng katawan niya at walang lagnat. Mr. McBride. Narinig ang boses ni Lucas mula sa labas ng clinic. Tumayo ng tuwid si Almaro at naglakad papuntang entrance. At doon sinabi ni Lucas, base sa investigasyon namin, may naglagay ng pit viper sa training camp. Nahuli na rin namin ang taong yon at inamin niya sa amin na si Loriana ang nag-utos sa kanyang gawin ito. Nagdilim ang mukha ni Almaro at nagpatuloy sa pagsasalita si Lucas. Sinabi ng ibang tao, si Loriana ay may galit kay Miss Taylor. Siya ang nagdala kay Miss Taylor sa restricted area at siya rin ang dahilan kung bakit si Victoria at si Miss Taylor ang nagkatapat sa match. Hindi ako yun! Hindi talaga ako yun! Hindi ako naglagay ng ahas sa training camp! Paliwanag ni Loriana habang dinadala siya ng instructor, detention room. Hinawakan ng mga kamay niya ang instructor at pinipigilan na umalis. Ano ang mangyayari kay Loriana? Ngayong siyang tinuturong suspect sa mga nangyari kay Isabela. Ano nga kaya ang kakaiba kay Isabela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.